Hi guys! So isang magandang araw po no, sa ating lahat at welcome po ulit dito sa aming channel. So sa video po natin ngayong araw ay ipapakita ko lang po itong ating mga ginagawa dito sa aming munting farm. So update na rin po dahil yung mga kaibigan po natin ay nagpa-private ano po sa atin. So nagtatanong kung tumigil na daw po ba tayo sa ating ginagawang farm activities dito sa ating munting farm. So, ang totoo po niyan ay masyado po tayong abala sa ating mga gawain dito sa ating farm. So, kung titingnan nyo ay medyo makalat at magulo dito sa ating pabahay ng mga alaga na naman dahil nga po sa talagang sinusulit na po natin yung magandang panahon para makapagtrabaho. So, kung mapapansin nyo, kalat-kalat nga itong ating mga kulungan dito. And yung mga iba is nakalabas na. So, unti-unti kasi natin na pinapaluwag dito sa may tagiliran or dito sa may side ng ating pabahay ng manok dahil gaya nga po ng sinabi ko, balak po nating dalhin lahat ng kulungan dito sa may side na to. So, ito po yung mauna. Habang nagpapaluwag po tayo ay unti-unti na po nating hilain itong kulungan na to. And yun po yung ine-next natin, isusunod natin dito. So same procedure pa rin po, pag ano na rin po yan. Hanggang sa may lagay na po natin itong double deck na to, nating kulungan. So nakalabas na rin po yung ating double deck na kulungan. And syempre yung brooder natin nandito. And so sobrang makalat pa po no, dahil abalang-abala nga tayo. And kaya ko rin po pinapaluwag no, dito sa area na to dahil nga sa pagdating ng araw, dito na po natin itatayo yung ating gagawing kubo natin. And yung mga alaga natin ay dadalhin na po natin lahat dito sa may bandang likuran. So yun na po yung plano natin. Bali dito po ay gagawa po tayo ng isang malaking range na kung saan lahat na po ng alaga natin ay magsama-sama na po dito sa area na to. O yun, bali may mga alaga pa tayo dito yung iba dito sa isang pabahay natin. So silipin na rin natin no, nandito na rin lang tayo. So ito po yung sinasabi ko no. Bali pag tayo po yung nakaluwag-luwag, bali i-improve po natin itong ating pabahay dito, mas lalakihan na natin. And maglalagay po tayo dito ng bakod na maayos na and range para naman dito na po lahat ng ating mga alaga. So may bago po tayong membro ng farm, tagabantay. So bago lang yung tali niya, inano ko kanina, binili ko kanina. So ayun nga no, bali may konting alaga pa tayo dito. Ilang piraso, 4 na lang yata yun nandito. Actually nung nakaraan lang no, last week lang, napakaraming manok dito. Bali 8 po yung nabawas dito dahil pinuntahan po tayo dito ng mga mamimili. Bali may nakuha pong ano, ilang piraso ba yung nakuha? Bali 5 yung nakuha. And ayun, ito nga yung sinasabi ko guys no. Bali dito magtatayo tayo ng malaking range. Lilinisan po natin yan, yung area na yan. And isang pabahay na lang po yung gagawin natin pero medyo mas malaki para magkasya po lahat ng ating mga alaga. So ayun na po yung game plan dito at kaya po natin pinapaluwag dun sa kabila. And i-update ko na rin po kayo sa ating mga tanim. So ito po yung langka nating isa, medyo nalalanta dahil mainit na nga. And nagdagdag tayo dito ng mga lemongrass. Ayan. And may langka pa doon. And good news, yung mga Madre de Agua natin, so may dagdag na naman, buhay na po sila lahat. So direct ano pa yan, direct planting. So nabuhay po lahat. And then no, medyo lumalago lang yung damo dito dahil nagko-concentrate tayo sa mga gawain natin dun sa harap. Sinasamantala talaga natin yung ano, yung tag-araw. And ayan, may langka pa dyan and mga Madre de Agua syempre. So iakyat siguro natin dito no, yung grass cutter natin sa susunod para naman malinis natin. So ayan, napakarami nating Madre de Agua.
And ayun, yung i-harvest natin bukas pala guys, no? Share ko na rin. Itong mga wild na sili natin, napakaraming bunga. So yan, ipapakita ko mamaya yung prepare nating templado ng, natimpla ng ano, suka. So yan, marami pong wild dito na sili, no? Yung maliliit, labuyo. I-harvest natin yan. So yun, kita nyo mga hinog na. Medyo makalat lang, no? Dito sa ating munting farm ngayon, pero ongoing pa rin po yung ating pagpapaganda at pag-aayos dito sa ating farm. Ipapakita ko na rin itong mga ibang tanim natin. So ayan, langka, and itong pinakamaganda natin, no, yung mga Madre de Agua. So maganda pala, no, pagka yung lagi siyang nakukuhanan, so ginugunting po natin yung kanilang mga dahon. So tingnan nyo po, napakalago ng ating mga ano, tanim na Madre de Agua. So ayan. Siyempre, itong ating malunggay. Pag may alaga tayong manok, siyempre dapat may malunggay. May papaya doon. Sili. So, talo-talo na. Ayan, yung mga Madre de Agua natin, no? Nakakatuwa. And, langka ulit. Tapos, itong aking uniform. Ba't nandito nalaglag? So, ayan guys, oh. Ang ganda ng mga tanim natin ngayon dito. At, naalagaan kasi natin sa dilig. So problema lang natin dito ay itong mga ano, damo. So Bukidnon, pineapple. Nasa ano lang tayo eh. Bukidnon na. So ito yung mga ano, yung mga shell ng itlog, tsaka yung mga dumi ng manok natin. Dito ko po sa side nilalagay para gumanda po yung ating mga tanim. Effective naman. So ayun, pasukin lang po natin yung ating ano, pabahay ng mga alaga ngayon. So unang-una, nandito po yung ating mga Brahma chicken na napakaganda po ng performance sa kanilang pangingitlog. So everyday nangingitlog sila. May pumaltos man, pero meron pa rin tayong isa na makukolek kung pumaltos man ang isa. Pero everyday, dalawa po yung nakukuha natin. And dito sa kulungan natin dito sa labas, bali ito po yung 11 noon na sisiw natin. At ang kagandahan po nito ay wala pa naman tayong naging mortality sa batch na to. Bukod labang po sa nag-iisa na medyo ano, payat, and parang nakaka-recover na rin siya. So wala siyang sipon, no, namamayat lang siya. And inobserve ko naman ngayon yung ipot niya is nagiging okay na. So ginagamot po kasi natin yan. And may inoffer po sa atin na bagong gamot. Pero hindi po ito ano, hindi po ito sponsored. So ito po yung sinusubukan natin ngayon. Koksay Buster, gamit po siya ano po ng Supremo. Okay naman siya, naayos naman yung ating mga alaga. And dito meron tayong 6. Ito wala rin pong naging mortality to. Bukod lamang dito sa mga sumunod. So ito dating 5 to. At hindi po natin na ano yung dalawa, malulusog naman, bigla na lang namatay. So hindi na po yata makita, no, dahil nga sa madilim na, pero papakita na rin natin at nandito na rin po tayo. And yung mga manok panabong natin, so ayan, mas kukuhanan po natin ng video sa susunod para makita nyo. So ito po yung mga napalabas natin, no, sa sarili nating breeding. Bali pinagsama ko na po sila. And ayun, mayroon din tayo ditong bagong inahin na panabong. So gagamitin po natin lahat yan sa December. Bali October is magpa-priming na po tayo ng ating mga inahin. And by November, syempre magsasalang na po tayo para maging January born or December. So yung mga breeders natin, kukunti na lang. At pinakita ko yung iba doon kanina. And nabawasan tayo ng breeders, no, dahil hindi po natin mahindian yung pumunta dito kahapon. Binigay po natin yung 2, binili. So ganun talaga guys, no, pagka yung customer na po yung humiling at tayo po isadyain na dito, hindi na po natin sila hindian. And dito ko na po nilagay ulit yung ating mga alagang Muscovy ducks. So mayroon na rin lang po tayong 10 piraso. So gustong bilhin na naman yung ano dito kahapon,
kasama sana ng manok pero hindi na ako nagbigay. Dahil kung ibibigay lahat natin ng ating mga alaga, so mawawalan po tayo ng stock. Kaya kinontrol muna natin dito sa ating mga Muscovy ducks. Yan, ayun, meron tayo dito mga 11 ulit. Yan, ito hindi ko alam kung ilan yung bilang, no. Anuhin pa natin yan sa susunod dahil ngayong ibang naglilimlim natin doon ay paisa-isa yung lumalabas na sisiw, sinasama na natin dito. So sayang naman kasi yung space. So ayun lang guys, no. Yung pabo natin nandito. So hindi po kami tumigil na mag-alaga, bali masyado lang po tayong abala kaya hindi po tayo nakakapag-video. So ayun, hopefully bukas makakakuha ulit tayo ng video. And ayun, sana suportahan niyo po itong aming maliit na channel. Maraming salamat po.